mga angler, welcome sa last part ng ating series na Mamaw Hunting Lures. At ang i-feature natin ngayon na lure is walang iba kundi metal jigs, as you can see sa ating screen. So ito pang tinatawag na metal jigs. So, sinking puta na lure. Ang kagandahan pa nito guys is malayo ang casting mo pag ito ang ginagamit mo kasi slim profile siya. So wide range yung mafi-fishingan mo na area sa spot mo, hindi limitado. Unlike yung mga ibang lures na medyo bulky, pag kinast mo hindi ganong mapapalayo. Ito talagang mapapalayo mo. So kung wala yung mamaw sa malapitan, baka malay mo dun sa mas malayo na area. So ito ang magandang pang target doon. At bukod sa napapalayo yung casting mo pag metal jigs ang gamit mo, nalalaro mo pa ito sa any levels or water column ng dagat. Pwede mo malaro sa pinakailalim, pang target mo ng grouper. Kung may malalaking grouper doon, ayan, maganda gamitin to. Pwede sa mid-range ng dagat at pwede rin sa top. Pwede mong gawin parang jerkbait ito mga angler. Kaya isa rin to sa pinakapaborito kong gamitin kasi nga wide range tapos malalaro mo pa any water column ng dagat. So kung walang umi-strike sa ibabaw gamit yung ibang top water lures gaya ng popper, pwede mong titin sa mid-range ng water column at pwede sa pinakailalim. Kaya talaga magandang gamitin ito pang hanap ng isda kung saan yung strike zone. O ayun nga guys, kung napansin nyo sa ating mga example dito, ang mga dito lang na jig is 30 grams. As you can see, 30 grams, 40 grams, up to 60 grams. So pag ako po ay nag-shore jigging or mamaw hunting, hanggang dyan lang po yung ginagamit ko na range ng jig. So, syempre, since mamaw ang pinag-uusapan natin, so syempre gamit ko ng malalaking lures. Ayan, kagaya ng 60 grams. Ayan. So, kung kaya nyo pa yung mas mabigat, depende sa spot nyo. Kung mas malalim sa shore, pwede kayong gumamit ng 80 grams, 100 grams. So, depende pa. Pero ako, 60 grams lang talaga kasi mabigat na masyado yung pang shore jigging para sa akin. So, pwede naman kayong gumamit din ng mga jigs na magagaan, 10 grams, 5 grams. Pero syempre, depende sa setup nyo dyan. So since mamaw ang pinag-uusapan natin, syempre punta kayo doon sa mas malalaki. At ayun na nga guys, speaking of tamang gamit, so yun ang next na pag-uusapan natin. Yes po, may tamang setup po na ginagamit sa bawat fishing na ginagawa. Kung nagpa-popping ka, may tinatawag na popping rod. Kung nag-i-stake bait ka, may tinatawag na stake bait rod. May rod din po na pang shore jigging or yung shore jigging rod. Pwede yung light shore jigging rod or shore jigging rod. So yes po, specific po talaga ang fishing. Bawat fishing type na ginagawa may naaayon na setup para mas madali mong ma-perform yung fishing na ginagawa mo. Hindi ka ganong mapapagod. Siyempre kung mas matagal ka mag-fishing, mas may chance ka na makakahuli ng isda na mamaw, di ba? So yun po ang pag-uusapan natin sa susunod, yung ang tamang setup. So yun, once again, metal jigs guys, subukan nyo. Nire-recommend ako ito sa mga ka-angler natin, hindi lang sa mga experienced anglers, pwede rin pong beginner guys. So matututunan nyo naman yung technique kung paano laruin to. At ayun na guys, once again, ilalagay ko dito sa may link ng video kung saan kayo pwedeng makabili or dyan sa screen guys, kung sa YouTube kayo nanonood. Itap nyo lang yung screen dyan, lalabas na yung products dyan. So habang nanonood kayo ng video, pwede kayong mag-shopping. At sa gustong makamura guys, pwede nyo akong i-message Reg Fishing TV or sa Reg Fishing TV Adventure sa ating Facebook para makakuha ko sa akin ng mga ganito. Gaya na itong hawak ko guys, ako may mga benta akong ganito. Ayan, mga 30 grams, 20 grams, smaller, 40 grams na ating pinaka mabigat ko. Ayan, mga to, example mga to. Ayan, ito fast jigging, ito slow jigging. So kung gusto nyo makamura, ayan, message nyo lang ako. Ito meron din akong ganito, 20-30 grams na lang ata yung naiwan. But anyway guys, once again, salamat sa pagsubaybay sa ating series na Mamaw Hunting Lures. At kita-kits tayo guys sa susunod na mga vlogs natin regarding fishing. Alright, so fish be with you.